Alright, may setup tayo ngayon. Ayan, taga Mayantok. Ibababa na nila. Ito yung may-ari ng 4 valves na to. Ayan, kaka-regrind lang ng kanyang cam 7.0. Ay, may-ari, may dalang box. Ibababa na nila. Water cooled. Yo, what's up mga kapulido? Genrix Motor Dancer. Masaya na naman siya kasi may bubuhin na naman tayong mabangis na setup. So eto na yan. Kung nakita niyo yung binaba kanina, ayun na yung mga pyesa, preparado na lahat. So intro muna, then reveal na natin yan mga kapulido. Sorry, it's DJ. Yun. So, schedule niya ngayon, Monday, December 18. 18 ba? O, 18. So, yun na yung motor. Yung may-ari na yung nagsalpak ng kanyang radiator. Unahin na natin yung radiator niya. Hindi ko alam kung anong brand. Basta dinala niya na to. Yan, naka-plastic pa. Bubuksan ko lang yan. Makikita nyo naman kapag i-road test na. Yan. So ayan, water cooled po ang bubuhin natin kung napanood nyo yung video ng ano. So kanalas na namin yung makina. Ayan, naka-bore out na kasi naka 63 to dati. So yung aking manual, mano-mano, ay nano, DIY pang bore out ay nabali. Kaya ayan, sinuglo muna ni Otep. We-weldingin ko mamaya kasi hindi kakasya yung bagong bore. So reveal na natin ang kanyang mga piyesa mga kapulido. O parang advertisement naman na to sa mga owner ng mga brand na to. Baka naman mapansin na. Parang na-advertise na kayo na libre eh. Okay, unahin na natin yung isa sa mga mabibigat. Yan, plus 10 yan, TTMRC. Okay, lagi naman eh. Replica Pro. Ah, ito lapat oh. Walang alog oh. Siyempre may coolant siya. Sunod-sunurin na natin. Ano to? Box lang niya to. Ito dati na, pero may dala na siyang bago niyan. 66mm liquid cooled na chrome bore, forged piston. JVT, genuine na timing chain. Hindi ko ba alam kung anong sukat niyan. Palagay ko kung 96 lang yan pang sniper, kukulangin yan sigurado. JVT na oil pump gear. Ano to? Intake manifold fibra. Hindi ko gagamitin yan. Tutok tayo. Superflow Koso na adjustable timing gear. Kayo na magbasa, tamad ako magbasa. O-ring ng ano, oil pump cover. Tapos 12mm base plate. JVT manifold. Tapos Giso studs. Yung pulley papalitan namin, san lang yata to. Oh, san pinto. Papalitan namin yan. 4S1M, dati na nila nakalagay ito kasi loaded naman siya dati. Ito, pinakamabigat sa presyo. Oh, napanood nyo na pala. Pinort ko to eh. Yan. Tapos, pinagre-grind ko yung cam nya. Bali, 7.0 na siya na ngayon. Kasi ang stock na yung cam nito ay nakasama sa package ay ano lang, 6.2. Ito po, sana all. Giso na naman. Torque drive. The best ever. Hello ko. Baka naman. Baka naman, Jisoo. The best ever ka pa. Koso Evo 34mm. Full load to mga kapulido. Yung bang kapiga mo mga 2 seconds, ubos yung 1 litro. Puma Alma. Center spring.
Alam ko, JBT, dilaw yung laman eh. Lagayan ng tensioner to eh. Ay, hindi. Gamit na siya. Oh, sabi ko na JBT eh. It's a prank, hindi yan Forest 1M. Siguro yung nakalagay doon, yun pula eh. Oh, bahala na, ako na lang bahala kung anong sapat. Racing gear. Anong brand to? I don't know, my friend. Gasket, genuine para sa oil pump kasi naka oil cooler siya dati. Ito, binutas na naman pero pass na daw sa oil cooler. Mag water cooled naman na. So, ito yung dati niya. Tanggal na rin. Ito, tatakpan na lang ang butas. Pero request ni sir, mas maganda walang takip-takip. Papalitan ko na lang daw ng bago to. Chupi. JVT para plug and play ang kanyang pipe. Swing arm. Ano to? ECU. Ay, hindi. Calculator. Chupi. O yan, abang na lang po kayo. Wawalwalin ko muna to kasi hindi kasya itong JVT liquid cooled na 66 dun sa dati niyang bore out. So malaki-laking kainan pa to. Ang kapal ng sleeve eh. Pero dun sa ibang JVT bagay, kulang pa eh. Sagarin pa natin to, yung di tatakas yung langis. Tapos ano pa baga? Kinompute niya, curious siya eh. Magkano inabot? Ito lang ha. Estimate lang natin to ha. Bahala na kayo kung pang retail o SRP kayo dyan. Ito yung computation namin. 81,000 yung mga yun na compute nila, mga chismoso. Hindi ko alam magkano yan. Ayun dati pala niya, reveal ko lang yung dati niya. Naka ano to. Ayan. Meron siyang kabute. Tanim. 1, 2, 3, 4, 5. Tig 5. Ang dating karga kasi nito ay 66, 63 pala. Tapos ito yung gearing niya, tinanggal na namin. Uy! Bunot to ah. Bunot din ah. Nakahugot din, umikot din yan. Malakas kasi yung makina nito dati. Ito yung ano. Ilan cc kasi ito? 188? 199? 3.5. So yun, game na mga kapulido. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras dahil in-schedule ko to for today. Let's go. Yo, update mga kapulido. So nabiyak na natin at na-bore out na natin ang kanyang crankshell kasi yung dati niya hindi kasi yung bore. So ipapakita ko yung mga information dito bago tayo makapaglagay ng plus 10 na crank. Kahit pin 5 ito kailangan gawin. Kung may pang CNC lang ako, isi-CNC ko na lang itong mga to pero kinamay ko na lang yan gamit ang aking magical hand. So ayan, itong mga to kailangan dun bawasan. Ito, yan, tsaka ito kasi tatama yung ating connecting rod dyan. So yan, minanumano ko lang yan. Tatama kasi ang rod dyan. Yan. Tsaka ito. Kung may pan CNC lang ako, gagamitan ko ng CNC yan eh. So wala. Yan. So pag nilagay natin yan, mas okay pa sobra nyo na yung pagbabawas nyo para ano, kung gagawa. Yan o. Kasi pag sinakto mo yan tapos sinigpitan mo, may pagbabago sa clearances eh. Yan o, yan. Mas okay pa sobra mo na. Yan o. So try natin, lagay natin dito sa wala pang cut. Ayan, hindi pa yan na-cut, stock yan. Ano yung mga tatama? Yan. So, yan nakalagay na. Dito pa lang tatama na yan. Ayan, tukod. Tukod na yan dyan. Dito sa kabila, ayan. Ayan, tukod siya doon.
So, bunutin natin, ikot natin. Yan ah. Yan ah. Kompleto yung formasyon yan mga kapulido. So, sa kabila, bunutin natin ulit. Bagay siguro, common sense na lang, di ba? Kung gagawa ka. Kita mo naman yan Yan oh. Yan, tama dyan. Tapos dito, yan, yung buong bulsa na yan. Pero ako, hindi ko naman siya totally dinidelete para mas mabilis yung trabaho. I-delete mo na lang. Pero, may gamit po kasi yan Tagasalo na lang is yan. So, kaya hindi ko siya tinatanggal. So, yan. Lilinisin to. Tapos, ano yun na to. Wawalwalin ko rin to. Mano-mano. Yung bore out crankcase na. Ayan. May dumi lang. Tapos, sineset ko na rin yung mga kailangan sukatin. Let's go. Alright, update mga kapulido. Nailagay na natin ang kanyang sigunyal. At ang kanyang super flow. At ang kanyang JBT oil pump gear. As per requested ni owner, yan, bago gasket, bagong oil seal, bagong o-ring. Tapos pinalitan na natin to. Yan, kasi hindi na siya tatakas yung langis. So pinalitan ko na ng walang butas. Yung may grasa na rin yan para smooth ang pasok. Pati yun. So okay, may grasa siya para minsan kasi kapag kamakapit pupunit yung o-ring saka oil seal. Pag may grasa siya, smooth siyang papasok. Lahat na ng oil seal o-ring palitan. So ito sa drain niya, pinalitan ko na rin ng bago. Yan. Lagay na natin yan. Isayin lang natin konti. Ingat-ingat sa pagsasara ng ganito, nabibigtas yan. So mas okay pa nga gawin kapag nagbubukas dito silsilin dahil nagkakaproblema dyan. Basta mag-itret lang. So yan, naka-beta gray na yan. Gawin natin scammer na parang di nabuksan. Yan. Yan na. Di pa yan nabuksan. Basal. Basal mo yung mukha mo. Yan. Yan ha, basal yan ha. Walang bukas yan. Yan ha. Alright. So napansin ko, ito palang isang butas na to. Yan o, may putol yung bolt. So barado siya. Diskartein din natin yan. Hindi siya pwedeng ganyan. Alright. So, dine na tayo. Wala. Yan na yan. Ako balo, da kasi sinabi rin yung pa-change oil, bangay kaya pa sana yung start. Kabahagi na yan. Alright, so pwede nang itayo niyan. Sipag na mag-change oil mga kapulido, weekly. Palagay pala ng oil cooler. Shoutout sa Acer.
Kaya tuloy-tuloy na to. Mamaya pwede na nating itayo. Ilalagay ko lang yung gearing. Nakalagay na pala. Saan yung gearing na ito? Nawawala. Sige, mamaya na. Yo, update mga kapulido. Bali, itong magneto hindi ko pa nilagay kasi ipapalitan magneto nga pala ni sir. Tapos yung timing chain na dala niya tagedli rin tayo doon. Sapagkat datapot, ang binili pala ng timing chain ay 92 links lang. So kasunod lang po ng stock yun, napaka-ikli nun. Kaya hindi ko siya nilagay. Nilagyan ko siya pang raider para sure na makuha natin yung tamang sukat. Kahit alanganin, pwede natin putulan. Sa kanyang palaman, ito 12mm. Di ko malaman sir kung bakit di kasya yung dowel. So nilakayan ko na lang yung butas. All goods na. So 6 na dowel gagamitin ko. Isang dowel na stock doon, tapos isa rin dito para combine sila. Tapos sa JBT block pala, as usual, ang chain guide ay hindi maglalaro dito. Ayan, pinatabasan ko na kay Tantan. Napagtsagaan ng tabasan dito. Ayan. Kaya yung chain guide niya ni Cassia na. Maglalaro na siya dito. Nakita niyo naman yung last vlog ko. Ayan, oh. Kasi bumabara dyan yung chain guide. So kung alanganin yung chain nakalawlaw, hindi siya madidiin. Next problem natin ay yung palaman niya kulang pa. Ayan, nakalabas pa. Halos 2mm pa yung labas. So dadagdag tayo ng base plate nito. Kasi hindi siya po pwede dyan. Uuntog ang piston sa kanyang head. So mamaya dadagdag tayo ng base plate. Yan, 12mm. Etong mga mounting, medyo alanganin yung thread. Ayusin na lang natin mamaya. Mounting ng liquid coolant. Yan. Alright, so ayan. Mamaya gagaskatan na natin itong mga to. Alright, update mga kapulido. Medyo nag-overtime na ako. Mag-isa na lang ako. Kasi uwi na yung mga kasama ko. Yan, magto 2 AM na. Gusto ko kasi bukas hindi na masyadong matrabaho. Syempre, kailangan ko rin tumanggap ng schedule para naman may income ako. Kasi kung magpo-focus lang ako dito, wala akong kikitain for 3 days. Wala rin akong pampasweldo sa tao ko. So medyo pinahirapan lang ako ng bolt na nakabara din eh. May putol pa lang bolt dito. Ito, in-extract ko. So para malagyan na natin siya ng bolt. Install na rin ang JBT linkage, swing arm. Ayan, hirap focus. Yan. Ito nilagay ko muna itong dalawa. Tapos na gasketan na to. Silicone gasket. Tapos starter na ilagay na. 4S1M. Itong pang raider. Mamaya i-prepare ko na tong head. Ilalagay ko na yung regrind cam. Tina-regrind muna kasi. Yan, ang guwapo no. Sana all. May panggastos. Ano pa ba? Yung pipe siguro bukas na. Etong piston pala, guguhitan ko pa to para may lubrication sa sleeve. Yan. Bukas na siguro kasi magtotorno rin ako.
Ano pa? Bali sa palaman, nagdagdag akong 2. Kasi labas yung piston eh. Hindi tayo pwede dun. Tatama ang piston sa ano. Pwede rin natin gawin yung piston tatabasan. Pero ninipis kasi siya dito kung tatabasan natin yan. Kaya mas okay na magpalaman ka na lang para umatras na lang. Sa timing chain wala naman problema eh, kasi mahaba naman yan. O makakaputol pa naman tayo dyan. Walang problema sa adjustment. Ano pa? Yon. Bukas siguro maibubuo natin ang ulo nito. Tapos panggilid mag-MP tayo na pulley. San lang kasi gamit niya, medyo maliit. Okay, see you tomorrow mga kapulido. Yung update, hindi pa pala see you tomorrow. Bali sa aking mabusising pagsusukat, nalagay ko na ang regrind cam natin. Negative tayo sa valve spring dahil nasasagad ang bead niya. So nagkakadikitan sila, hindi makaikot yung cam. Makakaikot siya pero persado. Hindi tayo pwede sa ganun. So order ako ng MTRT valve spring. Tapos ayon din sa ating mabusising pagsusukat, kailangan talaga yan para kalidad yung pagkakagawa at saka sigurado. Etong valve packet ni JBT kulang. Kailangan natin maglalim. Tapos medyo lakihan kasi sa overlap sumasabit siya din eh. So maglalaki tayo ng packet. Tapos maglalalim para sure safe. Ang magiging deck height natin dito is 0.8 mm. So bukas hagilapin ko yung mga yan. Ewan ko lang saan ako makakahanap ng valve spring na MTRT. Kasi yun sa taga Palawan nun in-order ko pa sa Shopee. Napakadagal dumating kaya natagalan talaga ako dun. Ito kaya kong ayun bukas. Tapos ito pala babawasan natin to. Walang CNC dito, mano-mano na lang. Babawasan ko ito kasi sumasabit siya dito sa chamber. Sabit siya dito, bunggo siya dito. Ito walang problema to eh. Itong sa gilid walang problema to, mataas na dome. Ang bunggo lang talaga ayan. Mahilig talaga akong magsusukat para sigurado. Konti lang naman yung bunggo. Kaya may siwang. So yung tumatama dyan mga kapulido ito. So kailangan nating tabasan itong dome na to. Kasi mataas kasi to. Ganun talaga. That's life. So yun na lang siguro. See you tomorrow ulit.